So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at lagay natin sa playlist. Bawas talaga tayo ngayon, no? So patuloy tayo guys sa likod namin. So construction na ayos tayo ngayon. So break time ko, pahinga rin vlog tayo. So ngayon is September 19 pala, Huwebes ngayon. Yung kaninang video is 19 pala yung ngayon. So alas 12 ngayon, 12:40 ng tanghali. Yun lang din na nakakalungkot talaga. Patuloy tayo sa spiritual life and rather sa pagtapos sa life. Yun lang din na nakakaawa talaga. So sad. Nakakalungkot na wala pasensya, wala pagtitiis, give up. Kung ikaw talaga nagmamadali ka sa skandal na yan, yung pag-asawa ng maaga, okay lang kung mayaman ka. Pero kung wala pa lang, kasi mula pa lang, normal lang yung lifestyle natin, talagang ganun talaga. Hindi mo mapipilit ang sitwasyon kung ano lang talagang kaya, kung ano talagang meron ngayon. Pero at least dinadandahan natin ginagawa. Parang pag-aakyat ng bundok, dandahan ba, di man siya diretsuhan, pero at least alam ko naman yung ginagawa ko, alam ko naman yung goal ko. Hindi naman tayo baliw dito na gawa na ng istorya. Totoo talaga yung sinasabi ko. Yun talaga nagmamadali masyado. Wala ka ng income sa sarili mo na sa anak mo lahat din. Sigurado ka ba na talagang tutulong ba talaga sa iyo? May bibisyo lang yun, may sariling buhay na yun, magtrabaho na sa sarili yun, mag sariling pamilya na yun. Yun lang din na may panahon para talaga para sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay talaga. Yun lang din na ako sa isip ko, sa sarili ko talaga, as in kailangan talagang malalim yung pag-iisip yan mo. Hindi talaga madali magtrabaho talaga ngayon. Paghihanap ng trabaho at yung pagtrabaho mo, hindi talaga madali ang lahat yan. Kailangan talagang papahirapan ka talaga. Habang ka nagpa-aaral ka ng maayos para makasweldo ka ng 470 isang araw. Sad. Yan, hindi ka makabusiness kasi nadala ka lang sa uso, sa passion eh. Yun, hindi ko naman tayo anti-work or anti-school. Parang gusto ko lang na instead na nag-school ka, instead na magbisyo ka, iipon mo ang pera na yun. Kasi paganda yung magnegosyo ka talaga. Ikaw talaga, pasensya na, pause talaga ako sa kakaubo. Maganda talaga na nung nagnegosyo ka talaga. Oo, maganda yung free of stress ka, di ba? Hindi ka na napipilitan kasi kung may pamilya ka na, focus ka na talaga. Pero kapag magpamilya ka na, alanganin ka, doon talaga lalabas yung mga problema na yan. Matigas ang ulo ng bata, magagangs yan, magre-rebelde yan, mag-skanda ng asawa, mag-droga yan, magbibisyo yan kasi stress yan, biniblame niya yung magulang kasi yung magulang immature din. Pero kung sampo lang ako, mayroon doon nag-ano sa akin sa simbahan pero sabi ko na sa aking rules talaga, sa aking rules na once may pagtingin sa akin, nakahanap na siyang iba, may bata na, wala na talaga yan, extra talaga yan sa akin. Ganun ako stricto, pero ganun din ako kaloyan. Okay, hindi naman tayo bali-baliwan yan dito. Meron talagang rules kada tao. Hindi tayo, once na naka-out na, is out na talaga. Hindi na talaga pwede na may second chance pang palikan pa. Yun lang din na kahit marami pang pera yan, once alam na natin yung sinong tao, talagang matured or hindi spiritual, mahirap din talaga Yun lang din talaga na there's greatness takes time talaga. Hindi mo kailangan talaga nagmamadali kasi masyado ka nagmamadali, hindi ka kalmado. Doon kasi mali ang mga decision mo. Yun lang din kasi pagdating ng panahon na nagkakamali na, hindi na magandang sitwasyon, parang wala kang imagination or time machine. Para mangangarap ka lang ng time machine, sana ibalik na lang ang panahon. Sana hindi ito dapat sana nangyari to sa akin na nag-matured na ako, ang asawa ko naghanap ng iba, ang bata mo matigas ang ulo, may sakit ka na. Sana ibalik mo sana ang panahon na back in time, di ba? Parang hindi mo na maibabalik, nagkasakit ka pa, wala lang pera, nandun na sa bata mo, matigas ang ulo, diba? Wala ka ng bahay matirahan, hindi mo masasabay talaga lahat ng bagay. Sa totoo lang po talaga, masyado kasi may time talaga dyan sa
kung magpamilya, love life, magkapamilya, talagang dapat masaya. Hindi yung masaya lang saglit. Baka masaya lang sa saglit din. Ano lang pala. Yan, galit-galit din kaagad. Pag dumating na mga problema, ganito, bling-bling. Kasi ang mga babae kasi, masyadong iba. O ibang lalaki na atat. O, diba? Yung hindi makapaghintay. Sige, ngayon na. Hindi na ako maghintay. Parang kumukulong bulkan na eh. Tapos, pag nandun na problema, hindi nakahanda. Lalaki isisisi, ikaw, ibuntis mo ako. Ganito. Ito, umanap ka ng iba. Traitor ka, diba? Sabihin ng babae, naghanap na ng iba yung asawa niya kasi naglusya na yung babae. Lagi lang ng bunganga, lagi nagagalit, di supportive. Siyempre, saan pupunta ang pera? Nandun sa bata mo, di ba? Sa anak mo, nandun sa mga bayarin. Hindi ka nakaipon, gusto mo sana magnegosyo. Ang ibang babae na pumapayat, kadalasan tumataba, nagkakasakit ang iba, nag-high blood na. Siyempre, kawawa, di ba? Sana ibalik mo lang yung panahon ng kabataan ko. Sana mag-wish ko lang na isipin mo baka palaginip lang ito. Pagmulat ang mata mo ay ano talaga, hindi na talaga nababago. Mature ng mukha mo, may batang pasaway, wala ka ng pera, nagtatrabaho ka, ano-ano na lang trabaho mo, o nagtatrabaho ka, nahihirapan ka, wala kang naiipon kasi may bisyo. Sa unang magat, hindi nag-business. Then pagkatapos wala pa silang anti-aging, di ba? Wala pa silang knowledge. Yun lang din na ang tao talaga na masyadong nagmamadali. Disgrasya talaga yan. Oo, kailangan talaga na sa bahay. Kung may plano yan, kung anong lugar, gano'ng kalaki ang bahay mo, ano ba talaga pagkakitaan mo. Hindi talaga. Yun lang din na hindi naman ako isa sinabing trap ng sitwasyon ko. Hindi naman. Talagang bago, imagine natin, nag-graduate ako noon, isa po lang, magawa tayo ng ibang kinabukasan, future, imagination. Nag-school ako, nag-school, mayaman na, maraming pera, na bigla nagkasakit, may bata doon, wala ka ng panahon, patay, di ba? Kung siguro, kung sa another future ko, sa another version ko sa sarili ko sa future times, pakapatay na ako noon, di ba, sa other self ko. Kasi dati mayaman ka nga, successful, maraming pera, kasi wala ka ng panahon, walang time, nagbibisyo pa, mamamatay ka lang sa sakit. Yung paghanap lang sa sakit na paano maiwasan at ma-prevent yun, it takes time, it takes money. Hindi yan na nasasabay. Ayan, sabi pa sa video, ano mo ba yung bahay, yung sasakyan, yung madami kang pera, kaibigan mo, kasikatan, kung patay ka na sa sakit mo, wala lang yun. Wala lang yan, di mo mai-enjoy yun. Naghihirap ka sa buong buhay mo, nag-aaral ka, nagtrabaho, para makuha mo yung bagay na yun, nagkaka-matured ka nga, tapos bigla ka nang nahimatay na heart attack kasi wala kang alam. Bakit walang alam? Wala ka ng time. Kasi nagmaaga ka, nagbata. It's a big responsibility talaga. Kung pang bata, kung takot ka sa Russia at Ukraine, pareng-pareha talaga yan. Gera yan sa desisyon, sa pera, kaalaman, abilidad, paghahanda. Hindi yan basta pipili ka rin ng tamang kasama mo. Kasi ang tinitignan natin attitude, hindi ang kagandahan. Yung kagandahan, yung tamang ugali, nagdadagdag or just add beauty. Yun. Ang attitude at yung beauty, magsasama talaga yan. Hindi pwede attitude lang, hindi din puro beauty lang. Dapat attitude at beauty. Yan. Magsasama, magma-merge. Yun lang din na mahirap kasing maganda lang. Mahirap din yung matalino lang. Dapat beauty with brains, di ba? Mahirap kasi ano mo ba yung maganda? Maganda lang yun. Wala nga tamang attitude or ability. Wala lang din. Yun lang din na ikaw, depende lang sa'yo kung type person A ka ba o person B ka ba. Person B, yung mga talented. Yung type person A, yung tinatawag na common person. Nagmamadali, walang plano, walang ipon, skandal lang inisip, skambisyo lang doon. Kung alam mo kung ganun ang mga naririnig mo, kung ganun ang ugali mo, type person A ka. Common person ka lang, o marami nagkakasakit,
Marami walang pera, maraming, lahat tayo. Walang kaalaman, nagkakasakit. Then pagkatapos, hindi ka man makagraduate. Kung nakagraduate, sementeryo lang bagsak sa pag nagsakit ka. Wala talagang doktor na makagaling. Tignan mo si Doc Willie Ong. Doktor talaga yan, ha? Pero bakit nagka-cancer? Kung talagang doktor siya, dapat alam niya paano mag-prevent ng sakit. Dahil sa stress daw. Nakita ko naman pagkain niya, hotdog. Hindi talaga yun pagkain. Kahit doktor, hindi lahat ng alam ng lahat ng doktor. Yung sabi sa Bible na yung mga matatalino, mapapahiya sa mga bababang tao. Di tayo nakaaral, ha? Bakit tayo nakasurvive? Yun lang din na kayo. Ang prutas gulay talagang number 1. Umiwas sa bisyo. Paano ba natin malalaman yan? Kasi wala tayo, busy na, nag-scandal lang maga or hindi nagabay. Hindi, kasi ako from person A to person B tayo, hindi talaga tayo family na person B ng mga mayaman, special, unique. Na-realize ko na pwede pala natin baguhin yung sitwasyon. Yung kubra na yan, bad yan. Soft drinks, mga beer, alak. Alam nyo po, sa totoo lang po, magsasabi lang tayo na totoo. Okay, prangkahan lang tayo. Na tayo, gusto lang natin kung magpasok sa relationship, talagang masaya. Dapat handa ka talaga. Kung nahirapan ka na sa pag-aaral mo, ilang years sa pag-aaral, ganun na yung paghahanda na pag-asawa mo. Pera ka, may kaalaman. Hindi sapat yung school mo lang at trabaho mo, yun ang susurvive sa sahod mo. Ako, ilang taon mo ba ipunan yun? Ilang edad ka na mag-asawa? 40 years old, 50 years old. Diba? Kung meron namang bata doon, tigas ng ulo. Yun lang din na hindi talaga maintindihan ang sitwasyon. Sa totoo lang po. Pero sa akin, bago ko ito nalaman ng sitwasyon, it takes 10 years of my life to sacrifice para malaman lang talagang mga kaalaman na ito. Tapos, marami tayong ginagawa last 10 years ago. Mga 24 ang edad ko. 2010, 11, mga ganon. Yun. Pero sa aking mga edad na yun, mga panahon na yun, alam ko mga 20s talaga, matured pa talaga yan mag-isip. Hindi pa talaga yan matured. Inaamin ko talaga na, yun talaga na, pag ako talaga, with experience talaga, nakikita ko lahat ng sitwasyon. Hindi na tayo nag-asawa ng maaga na sumabay sa mga uso-uso. Yun lang din na sa aking masasabi, kayo masyadong atat, talagang mahangin ngayon, maulan madilim ang panahon. Yun lang din kung ako masasabi sa inyo, kayo mga kabataan, 20s pa, wala pa kayo kung games pa lang nilalaro mo, kung nagbibisyo-bisyo ka pa, nagpe-friends ka pa, temporary lang yan. Pero pag ikaw ay lumalaki na at magkasakit at magkapamilya na, ikaw na magsusulo sa buhay mo, ikaw na ang yun lang na kasi mga kabataan yung hinahat din nila na partner na hinanap din nila, immature din yun. Nagkasundo lang kasi kayo kasi sa laro, sa bisyo o sa droga doon, yun ang cause of the problem. Yung dahil sa problema, walang kaalaman, walang panahon, busy ako. Yun lang din na red horse lang kwentuhan nila, scandal lang doon. Ako lang, yun lang masasabi ko na corn beef, beef loaf lang ang mga kinakain, tuyo lang, di ba? Walang kaalaman kasi nagmamadali. Pulisik, nagmamadali ka sa school at work mo, magkatapos magkasakit ka, who cares? Parang Doc Willie Ong, who cares na nagkasakit siya? Sino bang ano bang pera nakakatulong sa iyo? Doktor nga siya, nagkamali, tayo pang simpleng tao, ordinaryong tao lang. Sige, mag-deliver na tubig mamaya. Busy tayo sa bahay, nag-break time. Yun ang din na wala tayong pamagyabang. Doktor nga magkasakit pa nga tayo pang ordinaryong tao di magkasakit. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Busy tayo ngayong araw. Ngayon, September 19, Wednesday, mag-alauna na. Thank you po.